Hi mga ka-tips, welcome back sa Print Tips at sa araw po nito tuturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng sublimation jigsaw puzzle. So ito po ay personalized item na pwede po ninyong i-offer sa inyo pong mga printing business. Masaya po ito para po sa mga pwede panregalo, pwede pang souvenir at marami pa pong iba. At syempre, madali lang po itong gawin. So sisimulan po natin sa mga materyales na kakailanganin po ninyo para sa paggawa po ng personalized jigsaw puzzle. At para naman po sa materyales, kailangan nyo po ng jigsaw puzzle na sublimation. Kailangan nyo din po ng sublimation transfer paper. So yung mga links po ng mga items po na ito, ilalagay ko po sa description para po direct na po kayong makabili. Maliban po doon sa mga basic materials po natin, kailangan po natin syempre ng printer na kaya po mag-handle ng sublimation ink. So hindi po ito sponsored, pero ang suggestion ko po sa printer ay Epson L130, L121, L120 at marami pa pong iba na Epson printers na kaya pong gumamit ng pigment at sublimation ink. Maliban po doon, kailangan nyo din po dito ng heat press. Ito po yung 6-in-1 heat press na ginagamit ko from Kuyi, and maganda rin po ito sa mga gustong magsimula ng printing business. Sunod naman mga ka-tips ay yung ating layout. So para sa ating layout, gagamit po tayo ng syempre Canva para po mas madali po para sa iba. Okay? So login lang po tayo sa ating Google account kung may Google account po kayo. Kung ano po yung ginagamit po ninyo, kung naka-shared account po kayo dyan, kayo na pong bahala as long as magamit po ninyo yung Canva. Okay, so dito po sa Canva, magki-create po tayo syempre ng panibagong file. So click po natin yung create dito po sa pinaka-gilid. Ayan, so dito po sa kaliwa. So create and then create new. So gagawin po natin will be custom size. Dahil yung size po ng ating jigsaw puzzle, sublimation jigsaw puzzle ay hindi po siya standard. Okay. So ito po yung size po niya. Yung width po niya will be 8 inches. Yan, palitan natin to ng inches, no? Make sure na naka-inches yan. 8 inches by 5.9 inches. So create new design. So ito na po yung ating paglalagyan ng design na gusto po natin. Is either picture, artwork, or kahit ano, as long as may piprint po natin siya sa ating media. So next step mga ka-tips, syempre dito na yung ating layout. Ngayon, idadrag na lang natin dyan yung design or yung picture na gusto po nating i-print sa ating sublimation puzzle. So, kunin po natin dito sa ating desktop kung ano po yung picture po na yon. I-drag na lang po natin yan. Ito si Spider-Man. Yan. So, maganda kasi itong product na ito para po sa mga, for example, sa mga pag-games sa mga bata or even sa mga adults. Okay, so this time, piliin natin si Spider-Man. So, dito po sa Canva, take note po, wag po kayong i-scale using etong mga nasa taas or even yung nasa gilid na mga na tawag dito, ewan ko tawag dyan, pero wag po kayo dyan mag-a-adjust. Dahil pag dyan po kayo nag-adjust, makikita po ninyo na magbabago po yung ratio ng inyo pong image. So kung gusto nyo na hindi magbago yung ratio, yung width and height ng inyong image, dito po kayo mag-a-adjust sa may corner. Okay, yan. So ilagay po natin dyan. And then automatically, mag-i-snap na po siya sa gilid. Ngayon, since sublimation process yung gagamitin po natin, make sure po na ang inyong image ay naka-flip or naka-babaliktarin po natin siya. So, if-flip po natin ito horizontally. Okay? Ayan. So, inverted po lagi when it comes to sublimation. Okay mga ka-tips, so next naman ay kung paano naman po natin siya ipiprint from Canva papunta po sa ating printer. So una, since meron na po kayong layout, i-save as nyo po ito as PNG. So download ninyo yan. So save as PNG, pwede nyo 2.75, okay na po yan. Then download. Okay, so nakasize na po yan 5.9 by 8 inches. So meron na rin po yung pasobra, kumbaga print bleed para po sa inyong sublimation puzzle. Okay, so antayin lang po natin siyang ma-download and then save lang po natin siya sa my desktop. Lagay natin dito print. Yan, lagay lang natin doon. And then mag-create po tayo ng panibagong file. So ang file po na yan, syempre, pipiliin po natin yung document size.
Yan, hindi natin alam kung eto na ba yon. So, custom size na lang po natin, custom size, and then inches, makita po ninyo dito, yan, inches. Width po natin is 8.3, tapos yung height po niya is 11.7. Okay, naka-inches po dapat yan ulit. 8.3 by 11.7. Yan po yung size po ng isang A4. Okay, lock na po natin yan and then create new design. Yan. So since ito na po yung inyong design, pwede nyo na po dyan ilagay or i-drag yung inyong ginawang print kanina na 5.9 by, tandaan po ninyo, 5.9 by 8. So since ito sa Canva, pag nagda-drag and drop ka dito, nagbabago po lagi yung size, ano? So kaya kailangan lagi nyo pong tatandaan yung size po ng inyong ipiprint. So since ito makita nyo, para mapalitan ninyo yung size po nito, pwede kayong pumunta dito sa may position and then i-click po ninyo dito, makikita ninyo ang size is 5.13 by 3.78, which is hindi na siya tama. So i-lock natin tong ratio, palitan natin yung height ng 8. Ito pala, width, yun natin siyang 8. Yan. So, 8 by 5.9 na siya. Okay, so tumama na po yung ating sukat. So, pwede na po natin siyang igitna. Yan. Yan. So, mga katips, no, kung may mas madali pa kayong process para dito, ay mas okay po yun. No? Pero ito po para sa Canva, basic na ways kung paano po tayo mag-print and mag-layout po sa Canva. Okay, ngayon i-download na po natin to as PDF. Okay, so yung una, PNG, ngayon naman i-download natin siya as PDF para po sa printing. Yan, PDF print, best for printing. Okay, so ngayon i-download na po natin siya. So iba, usually sa layout talaga RGB po yan. So nyo na pong pansinin muna yung CMYK kasi sa printing pwede na po natin i-edit. So download na po natin ito. Yan, magda-download na po yun. Lagay po natin sa ating desktop. Ayan. So, kung meron po kayong ibang ways kung paano mag-layout nito, pwede po actually sa Photoshop, sa Corel, sa iba't ibang mga platform. So, ito na po natin PDF print. Yan. Okay, so pwede na po nating i-minimize yan and then check po natin yung ating PDF. Yan, open natin. Open with Adobe Acrobat Reader. Okay. So, ito na po yung ating ipiprint. Okay, so ngayon magpiprint po tayo sa PrintFab. Next step mga katips ay syempre ipiprint po natin siya gamit yung printer na pinakita ko po sa inyo kanina sa ating intro. So simple lang po yung gagawin po natin. So print po tayo using yung PrintFab. Guys, kung wala pa kayong PrintFab, please panoorin po nyo yung video. Yung link nakalagay po dyan sa taas ng ating video para magkaroon po kayo ng PrintFab. Importante po ito para po sa sublimation printing. So ito po yung ating printer for PrintFab. L130 po yan. So ito po yung settings na gagamitin po ninyo. So una, palitan po ninyo ito ng A4. Yan. And then ito automatic feed lang as hindi naman tayo magro-roll to roll. Palitan nyo rin po ito ng, syempre tasan na natin. Gawin po nating Epson Matte Heavy plus 2880 para mas pino. Pero pwede naman pong 1440 DPI lang para mas pino yung print. Yan. So yung sa color, papalitan po natin yung CMYK proof. Yan po yung sinasabi ko kanina, hindi nyo na po kailangang i-convert na CMYK yung mismong layout ninyo dahil dito sa printing ay ma-edit po natin siya. Perception, no correction, and then USA. So napansin ko naman wala namang pagkakaiba itong mga to actually. So pero USA pa rin po yung ginagamit po natin. Yan. So once okay na po yan, okay po ninyo. And then, pwede na po natin siyang i-print. Yan. So, meron po laging magpapakita na pop out. So, okay nyo lang po yan. Actually, okay naman na. So, okay. And then, print na po natin. Yan. So, antay lang po natin siya ma-print. And then, proceed na po tayo sa next step, which is yung pag-heat press naman. So ito na po mga katips yung ating printer na L130, Epson L130 na meron pong sublimation ink. So take note po, ang kailangan po ninyo dito para ma-print ninyo siya doon sa may jigsaw puzzle ay sublimation ink. Hindi po pwede ang dye ink, hindi rin po pwede ang pigment ink.
Ayan. So, antay lang po natin ito ma-print and then proceed na po tayo sa pag-heat press. At eto na po yung ating printed output. Gamit po yung ating sublimation paper and sublimation ink and printer. So ngayon, ganito po siya ilalagay. So ipapatong lang po natin, nakaharap po yung mismong tatatakan natin dun sa mismong papel. And syempre, isa-secure po natin yan gamit ang heat resistant tape. So marami po yung nabibili online. Lahat po ng materials po na nakikita po ninyo dito ay nakalagay po sa may description kung gusto po ninyong bumili at mag-try ng product po na ito. Make sure na secured po yan para hindi po siya gumalaw pag ilalagay na po natin sa heat press. So ito po yung settings ng heat press. 70 seconds and then yung init po niya ay 190 degrees Celsius. So yung pressure po nito ay medium pressure lang po siya. So make sure na may nakapatong po na face up po yung inyong sublimation material and then patungan nyo lang po ng bond paper din for additional protection. So after 70 seconds, tatanggalin na po natin yan at papalamigin ng konti bago po natin ihihiwalay sa may sublimation paper. At eto na nga yung na-heat press po or naluto na jigsaw puzzle. So, ibig sabihin nakadikit na po dyan yung design po natin. So, ngayon tatanggalan lang po natin siya ng tape para makita po natin yung final output. Yan. So, dahan-dahanin nyo lang po yung pagtanggal para hindi po ninyo mapaghiwalay na maaga yung ating jigsaw puzzle. So, once okay na po yan, makikita po natin yung final output ng ating design. At eto na nga po siya mga katips, ano? So yan na po si Spider-Man at makikita po ninyo na lahat po ng areas ng sides ay natatakan po natin siya through sublimation printing. At pwede niyo na po yung paghiwa-hiwalayin at ipa-assemble, ipabuo sa inyo pong mga anak or sa inyong mga customers. At eto na nga mga katips ang ating final output. So kung meron po kayong natutunan, please don't forget to subscribe, like, share, and then mag-comment na rin po kayo kung meron pa po kayong mga katanungan. So hanggang sa muli mga katips, maraming salamat!